If then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "If the world hates you, realize that it hated me first. If you belong to the world would love its own. But because you do not belong to the world, and I have chosen you out of the world hates you. Remember the word I spoke to you. No slave is greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will also keep yours. And they will do all these things to you on account of my name, because they do not know the one who sent me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mahirap maging tagasunod o mahirap sumunod. Mahirap sumunod sa maraming kadahilanan. Halimbawa ay magkaiba kayo ng takbo o speed. Magkaiba kayo ng facing. Magkaiba kayo ng how you strategize your path. Kaya minsan mahirap yung ikaw ang sumusunod, like in a convoy. Yung mga nagmumotor dito, no? Alam niyo kung paano yung kapag ikay nasa likod. If you will go on a ride with a group, mahirap yung nasa likod. Kasi minsan nahuhuli ka at minsan ay ikaw ay nalilito. Why am I saying this? Because in the gospel, the Lord is telling us it is hard to follow Him. Ang sabi niya dito, wala ka pang ginagawa sa mundo. Wala ka pang nag-aargabyado na tao. Yung lang ikaw ay sumunod sa Panginoon, mahirap na, ang sabi sa Ebanghelyo. Just to follow the Lord, the world will hate you. Just to follow the Lord, it means carrying the burden, carrying the cross. Kaya po, siguro, linawin natin sa isip natin na ang buhay Kristiyano, oo nga't masaya. Pero ang kasayahan na iyan ay nagmumula sa pagsubok, hamon at hirap. Tayo po ay mapalad dahil naririto po sa simbahan ng Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church, ang icons po ng World Youth Day. Kung titignan niyo po dun sa gawing kanan ninyo, dalawa po yung narariyan. Ang wooden cross na tinatawag na Jubilee Cross or World Youth Day Cross ay naririto sa ating harapan. Bibigyan ko po kayo ng kaunting history.
Yan po ay ginawa noong 1983 during the Jubilee year sa Roma. No? At pagkatapos po noong 1983 Jubilee year, ang ating Santo Papa pa ay si Juan Pablo Ikalawa o si St. John Paul II ngayon. Ito po ay ipinagbili niya sa mga kabataan. Ang sabi niya, itong krus na ito, iikot nyo sa mundo. Bring this cross to the whole world. Kaya nga po, nung sinimula na yung World Youth Day, in every country, in every continent, lagi po yung dinadala yung krus na iyan. So yung krus pong iyan ay hindi lang po kung saan-saan galing. Ano po? Mahaba po ang kasaysayan niyan. From Rome, umikot na po siya sa buong mundo. Every World Youth Day. And the first time na nakasama ko po yan, dito noong 1995, dito sa Grandstand, sa Luneta Grandstand. And then came the 2005, when I joined the World Youth Day in Germany, nandyan din po iyan. Sunod-sunod na po iyan, hanggang mapunta na yan sa Australia World Youth Day, sa Madrid World Youth Day, Brazil World Youth Day, sa Poland World Youth Day in 2016, 2019, World Youth Day in Panama, 2023 World Youth Day in Portugal. Iniikot po yan sa buong mundo. Ang nag-aalaga po niyan ay mga kabataan. Sa katunayan po, yan ay nagbibigay ng maraming biyaya dahil sa ipinapaalala niya na pagmamahal sa gitna ng kahirapan na sinisimbolo ng krus na yan. Kung babalikan po natin, marami na pong karanasan niyang krus na yan. Kung pwede nga lang magkwento yan ng kanyang sarili. Noong mga panahon na laganap ang karahasan sa Africa, yan po ay nilagay doon. Nung nagkaroon po ng civil unrest sa East Timor, nilagay po yan doon. Nung nagkaroon po ng gulo dyan sa iba't ibang bahagi po ng kontinente ng Africa, dinala po dyan. At yung 2011, kung naaalala niyo po, no? Yung ang Twin Towers sa New York ay pinabagsak dahil sa dalawang eroplano na pinangunahan ng mga terorista. Few days after, dinala po yung youth cross na yan doon po sa New York. Kaya kung makapagkukwento lamang po yan, marami pong karanasan yan sa ilalim ng pangangalaga ng mga kabataan. Pero ano nga po ba ang sinisimbolo ng krus? Alam naman po natin, ang krus ay sumisimbolo ng pagsubok o kahirapan. Yan ay kinakarga, dinadala. Yan po ay binubuhat natin. Ipinapakita ng Panginoon, hindi nagsisinungaling ang Panginoon sa atin. Hindi siya nagpapapogi ang Panginoon sa atin. Pinapakita, pinapaalala ng krus na iyan na talagang mayroong mga pagsubok sa buhay tayo. May mga may karamdaman sa atin, malubha. May mga karamdaman na walang pangpapagamot. Mayroon sa atin dito na marahil hindi nyo makita yung ilang miyembro ng inyong pamilya nawawala. O kaya alam nyo kung nasa saan hindi naman kayo nagkikibuan. Mayroon kayong hindi pagkakaintindihan. Meron po sa atin dito na marahil kapos na kapos, no? Sa kaperahan, panggastos para sa pamilya. Marami tayong dinaramdam. May mga dala tayo. Kung kayo po ay nahihirapan, may problema, yan naman po ay hindi inilihim ng Panginoon sa atin. Dahil mismo ang Panginoon sa Ebanghelyo, sinabi naman talaga niya, magiging mahirap, magiging masikip ang dadaanan natin. Pero ang maganda po dito, ang krus na simbolo ng kahirapan o pagsubok ay isang krus din po ng tagumpay. Krus ng kaligtasan natin dahil sa Panginoon na minsan ay ipinako sa krus na kahoy. Ibig sabihin po nito sa atin, mabigat nga ang ating dinadala, pero kakayanin natin. Dahil ang una ng bumuhat niyan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Kaya kung may krus po tayo, wag po nating ibigay kung kani-kanino. Angkinin po natin. Kung may dinadala ka, wag mong ipasa sa iba. Wag mong pagbundong galit, no? Ibunto ng galit mo sa iba.
Huwag kang maninisi, huwag kang turo ng turo. Siya may kasalanan, siya ang may kagagawan, siya ang mananagot. Hindi po. Kung may krus tayo, kailangan nating angkinin, buhatin natin. Yakapin pa natin kung kung maaari. Dahil ang krus na yan, magpapahirap man sa iyo, pero magpapalakas naman ng iyong kalooban, ng iyong sarili. Pero alam po ninyo, yung World Youth Day Cross na po yan, bagamat dito po yan, iikot po yan sa buong Pilipinas. Sinimulan lang po natin dito dahil dumating po yan kagabi mula po sa Japan. Mga isang buwan po, iikot sa Pilipinas yan mula Luzon hanggang Mindanao. Yan po ay mamamalagi hanggang Lunes. Sa Lunes po yan ay dadali na sa Northern Luzon. At sunod-sunod na po yan iikot hanggang makaisang buwan dito. At yan po naman ay ipadadala natin sa susunod na bansa sa Taiwan. Hanggang ito po ay humantong sa South Korea sa 2027 na pagdadausan naman ng susunod na World Youth Day. Gayon pa man, yung krus pong iyan ay mayroon pong kasama. May nakikita po ba kayo sa tabi ng krus? Ano po yung nakikita ninyo? Isang icon. Icon nino? Ni Mama Mary. Ang tawag po dyan ay Our Lady of Salus Populi Romani. O sa English, Health of the Roman People. Our Lady of the Health of the Roman People. Yan po yung icon sa isang basilika sa Roma. Yung Saint Mary Major. Yung paboritong chapel ni Pope Francis na kung saan doon din siya nakalibing. Ito po yung pilgrim icon na iniikot din po. Laging kasama yung krus. Bakit? Dahil sa bawat krus, may kasamang ina. Ang krus ni Jesus, hindi mo pwedeng makita yan ng walang ina sa kanyang paanan. Si Mama Mary, laging nasa tabi ng krus. Yun ang ipinapakita sa atin ng ating ebanghelyo. No? Ng mga kaganapan sa buhay at pagkamatay ni Jesus, sa kanyang pinakamasakit, pinakamahirap na sandali at yugto ng kanyang buhay, laging kasama ang kanyang nanay, ang kanyang ina. Ano ibig sabihin po sa atin? Ibig sabihin po sa atin, bagamat tayo may kinakarga, binubuhat na krus, meron tayong ina, ang ina ng Panginoon na kasama natin at tayo ay pinagtatanggol at pinagdarasal. Kung malalapitan niyo po yan mamaya ng kaunti, makikita niyo po kakaiba po yan. Kung sanay po tayo sa icon ng Mary, Our Lady of Perpetual Help, dun sa Our Lady of Perpetual Help, kung titingnan niyo, si Jesus, nakarga ni Mary, nakatingin sa malayo, sa labas. Tignan niyo po yan kung saan nakatingin si Jesus, ang batang si Jesus, nakatingin siya sa kanyang nanay. Nakatingin siya sa kanyang nanay. Makikita niyo po mamaya, lapitan niyo po, kakaiba po yan. Si Jesus, ang batang Jesus, nakatingin sa kanyang nanay. Habang ang kanyang nanay naman, nakatingin sa atin. Ano ibig sabihin po nito? Ibig sabihin po nito, kung tayo ay deboto, kung tayo sumusunod sa Panginoon, kailangan po natin kilalanin ang kanyang ina sa kanyang natatanging papel sa buhay natin. Ang kanyang ina ang siyang magtuturo sa atin kung papaano sumunod sa kanyang anak na si Jesus. Ang kanyang ina ang siyang magpapakita sa atin ng magandang halimbawa kung papaano sumampalataya sa Diyos. Itinuturo ng kanyang anak na si Jesus ang kanyang ina. Parang sinasabi ni Jesus sa mga deboto, tingnan niyo ang nanay ko. Parisan niyo ang kanyang halimbawa. Tingnan niyo ang nanay ko, humingi kayo ng tulong sa kaniya. Dito sa Quiapo, mapalad po tayo dahil meron tayong Marian image dito. Ang mahal na birhen ng Benaora, ayun po yung kanyang imahe sa tagiliran, yung mas malaki at may mas maliit po dito. Hindi po mawawala ang imahe ng mahal na Birhen Maria, ang ina ng Panginoon, sa bawat simbahan. At ito ang ating ina na ating tinatawag at hinahangaan at hinihingan ng tulong at panalangin. Yang pong dalawang yan ang iikot pa for the rest of the history of man sa buong mundo, kung saan man makarating yan,
laging magkasama. Ibig sabihin po, na kung tayo man ay mayroong dinaranas, lagi tayong may kasama. Huwag nating isipin na tayo nag-iisa na nagbubuhat. Huwag nating isipin na nag-iisa tayong umiintindi sa problema. Huwag nating isipin na nag-iisa tayong natatakot sa mangyayari sa hinaharap. Laging may kasama tayo. Kasama natin ang Panginoon na magbubuhat sa ating krus. Kasama natin ang mahal na Birheng Maria na kakalong at kakalinga sa atin. Mga kapatid, sa misang ito, hawakan natin yung krus natin. Huwag nating ipasa kung kani-kanino. Huwag nating ibintang kung kani-kanino ang kasalanan kung bakit tayo may dinadala. Angkinin natin yan. Dahil sa katunayan, kakayanin po natin yan at malalampasan dahil mayroon tayong Panginoong Jesus at na mahal na Birheng Maria na kasama na magbubuhat sa ating paglalakbay sa buhay.